Yaman din lang naman po na pag-uusapan natin ngayon ang atin hong mga, siyempre, wala namang ipon yung mga OFW, di ba? May ipon ba tayo? Iilan lang sa atin may ipon, di ba? Alam niyo ba na mayroong isang video na nag-viral, ano? Ito po ay galing kay Chinky Tan. Oh. Sa kanyang caption, nakasulat dito, anong caption niya, title niya, 90% ng sahod ni OFW, winawaldas lang. 90% sahod ni OFW. Winawaldas saan kaya? Sa ibang bagay? Sa hindi makabuluhang bagay? O baka naman para sa kanilang mga anak? Let's see. Isa ka bang OFW and you're working hard for your family's future? Sana naman maiwasan mo tong top 5 money mistakes that can make you broke and poor. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, there's Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, we are going to talk about the 5 pitfalls of an OFW when it comes to finances. Alamin po natin kung... Diba? Top 5 mistakes ng mga OFW daw when it comes to financial anong tawag doon? And ang hirap din kasi nito, especially if the person who's talking ay hindi niyo ho alam kung anong nararanasan, pinagdadaanan ng isang OFW yung tuturuan natin ng financial literacy. Just like for example po, gaya po na paulit-ulit nating sinasabi, if the OFW has just a minimum salary which is starting 1,500, do you think? Diba? Do you think may ipon ka? It's easy to give an advice for people, especially OFW, to how to handle their finances. But if you're not in the field, I do not think so that you may able to say that. But anyway, let's see. Bakit mahalaga na pag-usapan to at bakit kailangan po natin nga iwasan to. Guys, kung may papel at ballpen ka, kung isa kang OFW, please get a paper and pen, start writing these notes. And I want you to evaluate and check, baka nagagawa mo na to, or if not naman, pwede mo pang iwasan. Number 1 money mistake ng mga OFW, oversending or overspending for your family. So, just to give you a perspective, may sumulat po sa akin, pangalan po niya ay si Maria, na hindi naman tunay na pangalan sa Dubai. So, anong ginagawa po niya? Pinapadala po niya almost 90% ng kanyang sweldo at kita pabalik. At, ito po, sana naman po yung gastos po napupunta sa mga essentials, napupunta lang po sa gadgets, sa parties, mahilig siya tumulong sa mga nangangailangan. And then after 15 years, na-realize niya wala pa rin siyang ipon after 15 years working in Dubai. So in this number 1 na example niya, that's really mistake of the OFW. Kung 90% pinapadala mo ang pera mo sa kanila, 'di ba? And then you are saying na they are spending your money to party, to gadget. Okay lang gadget if this could be an investment 'Diba? O kaya ginto, okay lang 'yon. Pero gagastos ka ng isang bagay na walang balik sa iyo. Just like itong mga sinabi niya na party. Then that's wrong. So hindi nakasalanan talaga ng ng kung sino man, kundi yung OFW talaga. So he or she needs to manage that and control his or her family. Tama hindi? Pero kung halimbawa, magpapadala ka ng pera dahil ng 90%, minsan nga almost lahat ng pera mo pinapadala mo, no? Because marami kang bayarin, responsibilidad, at nakikita mo naman saan napupunta yung pinapadala mo, like education, healthcare ng pamilya mo, bayad bahay, tubig, kuryente. Well, paano ka makakaipon? Sige nga, Chinky Tan, kung ang sahod mo ikakarampot lang. O bakit ito nangyayari? Number 1, kung ikaw ay isang OFW, ask yourself, dahil ba ito ay sa pressure that you need to provide all, not only the needs, but the wants of your loved ones? Opo. So, sino po sa inyo ang guilty dyan? Type guilty. Na parang feeling mo talaga na, yun nga, pag hindi ka tumulong, napakasama mo.
'Di ba ito lang I do believe na there's nothing wrong in helping others. Pero kailangan po make sure lang na hindi mo kayang tulungan ng ibang tao kung hindi mo kayang tulungan ang iyong sarili. So in this case po, he is not talking to a person, an OFW na may mga responsibilidad. Just like anak mo, 'di ba? Mga ganon. Pero I think kung ano sinasabi ni Chinkitan is applicable for those breadwinner. Ang tanong, marami bang breadwinner ngayon? Sino-sino yung mga breadwinner? Mga single lang ba? Wala pang asawa, anak? And dami rin po mga OFW ng mga may asawa at anak na pero siya pa rin ang sinasandalan ng mga kapatid ng mga magulang. Kasi mga bata pa, teenager pa, okay, nag-aaral pa yung mga kapatid, hindi pa nagtatrabaho. 'Di ba? Do you agree? Diba? You can never give what you do not have. So ano po naging consequence po nito? Ang magiging consequence nito, wala kang savings, wala kang investment para sa sarili mo in the future. So ano po mangyayari po dyan in the near future? It's either number 1, aasa ka sa ibang tao, or number 2, magmumukha kang kawawa. So that is number 1 common money mistakes, yung sobrang mapagbigay. Sino sa inyo guilty? Type na guilty. Number 2, money mistake ng mga OFW, not building enough emergency fund. Ano ibig sabihin ng emergency fund? Ito po yung buwanan na sweldo na kailangan mo itabi just in case na mawalan ng work, may pwede kang itawid for a few months. Yan ang exactly na nangyari sa isang OFW din sa Singapore na sumulat po sa akin nung panahon ng pandemic. So, since nawala yung work niya, nahirapan siya magbayad ng upa sa kanyang flat sa Singapore. So, ano po nangyari? Kailangan niyang mangutang in order for him to survive kasi nga nawalan siya ng work. Bakit po nangyayari to? Again, kung bakit nangyayari to, again na sobrang mapagbigay, walang iniwan sa sarili, kaya yan po ang nangyari. Kaya alam mo guys. Hindi rin, Chinkitan. As you are saying din, yung taong sumulat sa'yo, nagsalita sa'yo sa Singapore, meron ding mga responsibilidad sa sarili niya. May mga bills din siyang binabayaran. 'Di ba? Kung hindi siya libre sa accommodation, housing allowances sa kanyang employer, do you think sinong magbabayad nun? Siyempre siya din, 'di ba? So, wag natin sabihin na lagi na lang yung padala ang sinisita nyo. Isipin nyo rin po kami mga OFW, may mga binabayaran din kami dito. Imbis na mag-ipon kami, maipon namin yon, ipabayad na muna namin kasi pangangailangan namin yun Tama, hindi. Again, you are not in our position. It's easy to say those words. Siguro may kaya ka na. Kulang talaga ang sahod. Yun yung real talk doon, Chinkitan. Kulang yung sahod ng mga OFW. Mag-uumpisa ka. Sige, tingnan mo lang muna. Review ka. Tingnan mo magkano yung standard sahod na ino-offer sa mga worker po. O dyan sa Singapore, dito sa Dubai, dito sa Middle East. Iba-iba ho. Iba-iba dahil iba-iba din po ang kanilang field. Kung kakausapin mo isang kasambahay, sige nga, I don't think so. Ito lang, habang ikaw ay kumikita po dito, yung accident, yung pagwala ng trabaho, yung pagkasakit, it's not a matter of if, it's a matter of when siya mangyayari. Kaya mas practical kung tayo po ay magtatabi ng emergency fund. So at least po, ladies and gentlemen, para maiwasan na ito, 3 to 6 months. Number 3 money mistakes ng mga OFW kung bakit sila nagiging broken poor, failing to invest early. Meron naman sang nurse taga UK. Padala rin na padala, 'di ba, sa kanyang pera. By the time she retired, ano po nangyari? Wala rin siyang investment. Meron siyang nakukuhang pension galing sa government. However, yung pension niya is not enough to sustain her lifestyle. So, kasi po, again, the reality is this. Tingnan mo ko, kung ikaw isang OFW, kung yung sinsweldo mo at saka yung retirement plan mo lang, kung gagastusin mo lang personally para sa'yo, ako ay naniniwala na pwedeng magkasya yung pera. Mali ka dun. Paniniwala mo yan Ako, nasa UK ako, boss. Chinkitan. Cost of living here is fucking hell. Ha? Like this house, may second floor yung bahay ko. 3 yung aking kwarto dito. Ito na yung pinakamura. £1,100. Bukod pa ho yung tax na binabayaran namin sa council para dito sa bahay.
bukod pa yung kuryente at tubig dahil ngayon, lalo na ngayon, malamig, tumataas ang konsumo namin sa kuryente dahil kailangan namin ng radiator para ma-warm yung aming bahay. Gas, di ba? So yung sinasabi mo na retirement, nasa tao yun eh. Pero tingnan nyo rin po, yung lugar ng tao. Baka naman kaya hindi makaipon dahil mataas ang bilihin din doon. At magkano yung income niya? Tingnan mo, magkano yung income niya? 'Di ba? Kaya dito sa UK, uso dito part-time. Oh, maraming OFW dito, Pilipino, na uuwi lang sa bahay para magbihes. Oh. Minsan uuwi lang para matulog lang, ginagawa ng boarding house yung bahay nila. Bakit? Marami silang racket. At kung hindi mo gagawin yon, how you will survive? O syempre, aside of that, syempre kailangan magpadala sa Pilipinas. Oh. Ay. Anyway, sige, continue. The reason why hindi nagkakasya ang iyong pera at saka retirement fund kasi meron pang ibang tao ang umaasa aside from sa sarili mo. Agree o disagree? Type agree. Yan ang painful truth. Kaya ladies and gentlemen, kaya kailangan paghandaan po natin to. Okay, pang-apat na reason kung bakit nagiging broke and poor ang mga retiree is because of what? Living the life while abroad. Oh, di ba? Especially pagka tayo ay nasa abroad. Kain sa labas, mga luxury bags, Black Friday, yung mga sale na hindi matatapos. So ano po nangyari? Bili-bili ng gamit, may mga bagong gadget, bagong damit, bagong sapatos. Pero ano po nangyari? Walang naitirang ipon para sa sarili. So ano po nangyari? Alam mo na ipon, sama ng loob at saka bilbil. Case to case basis yan eh. 'Di ba? Hindi naman lahat ng OFW ganyan eh. 'Di ba? Hindi lahat ng OFW ganyan. Hindi ko alam kung sinong target ng OFW sinasabihan mo, Chinkitan. Is it the people who are less fortunate to have a good salary? Having an increment sa kanilang mga trabaho. Sino bang sinasabihan mo? Yung mga sabihin na nating nurse, teachers abroad, engineer, malalaki sahod. Kasi kung sinasabihan mo, idol, is yung kasambahay, they may not able to spend huge money to buy luxury items eh. Hindi. Diba? Nagtsatsaga na nga lang yan sa mga share-in eh. Sa mga online selling, sinatsaga nila yun. At pag nakabili sila ng isang bagay, para silang nanalo ng 1 milyon. Diba? But yes, you have the point. Pero sino ba dapat nating sisihin dito? Sino ba dapat nating kailangan i-push lalo? Is it the Filipino living abroad, working abroad, or our own government? That, hey, putang ina, umaasa na lang yung pamilya ng mga OFW sa mga OFW nila. Paano? Silang naiwan sa Pilipinas. Mataas ang bilihin, gasolina. O, syempre, just like you, Chinkitan, just like you, ba't ba itong... Minsan pa nga, teka lang, inilipat ko lang para yung bilbil niya. Nakagano yung bilbil eh. Just like you might probably think that Filipino abroad has money. Just like other people do. may mga iba nagkakautang-utang pa. Guys, ito lang po tatandaan po, hindi araw-araw ay Pasko. Yung kinikita po natin sa abroad ay hindi pang long term, hindi pang habang buhay. Because the moment you stop working, you stop earning. Agree? Kaya it's very important for you and me, lalo na yung mga OFW po, na kailangan mag-ipon po tayo. Pag nag-ipon po tayo, i-invest po natin yan. Pag in-invest po natin yan, para pagdating ng panahon, kaya di ka na nagtatrabaho, meron kang tinatawag na passive income. And last but not the least, the fifth money mistake na kailangang iwasan na mga kabayan ng OFW is what? Trusting the wrong people with their money. Grabe. Nako, maraming sa inyo guilty niyan. Na-experience nyo na ba nagpadala kayo ng pera sa inyong kamag-anak para mag-umpisa ng negosyo? So, ano pong ending? Na-mismanage po, nalugi ang negosyo. So, naubos ang pera nyo. Sino naman sa inyo guilty dito? Type. So, I think, Chinkitan, this topic doesn't, tawag dito,
hit directly sa mga OFW. Pinapatamaan mo dito yung Pilipino na pamilya nila. Diba? We are the victim, tol. Filipino abroad are the victim of the poverty in the Philippines. That's the fact. Especially kung kayo po ay nasa rural area, probinsya, o provincial rate, na mahirap makahanap ng trabaho, especially sa natapos mo, o worse is wala ka pang natapos, umaasa ka lang sa mga seasonal job dyan sa Pilipinas. We are the victim. Really. Kaya sinasabi mo, yung top 5 na yan, actually, it's not. Yung number 4 lang ako tumama eh. Doon ka lang tumama eh. Kung halimbawa, yung OFW po, gastos ng gano'n. Then that's his fault. It's his or her fault. But the rest, just like itong sinasabi mo, number 5, trusting a wrong person, sinisisi mo dito yung pamilya namin, hindi kami. 1, 2, 3, and 5 reason na sinasabi mo, it's not us. It's the family. Diba? Yung pinapanawagan nga namin, Chinkitan, baka ikaw, may tulong ka sa amin, Nananawagan kami sa gobyerno namin. 2.78 million followers na. Nananawagan kami at pinaglalaban namin sa gobyerno natin. Nataasan na ang sahod ng mga first-timer na abroad, na mag-a-abroad. Bakit kamo? Lang yan naman, Chinkitan, Panahon pa ni Kopong-Kopong, ang pagtaas ng sahod ng mga first-time OFW, $400 starting ho. 2024 na, patapos na nga eh. Nagtataasan at lahat, ng bilihin sa Pilipinas, pamasahe, gasolina, etc. Yung sahod ho ng mga unang bagong tatakas ulit sa kahirapan sa Pilipinas, napakaliit. So ending dito, hindi pa natatapos yung kontrata niya, nag-iisip na siyang mag-renew. Bakit? Kasi imbis na makaipon siya, sa loob ng 2 taon ay pambayad lang ng utang. That's reality. Diba? Now, for those people na nakakabili sila ng luxury item, bags, whatever nila, okay lang yun. As long as they will manage themselves. Diba? As long as they can manage their bills, wala na tayong pakialam dun. Kasi dito sa abroad, yung mga Pilipino namamangha kapag ang mura ng cellphone dito sa Pilipinas kasi thousands, 'di ba? Pinag-uusapan natin libo-libo eh. Dito pinag-uusapan 100, 200, 300. 'Di ba? Bibili ka ng iPhone sa Jarir, magkano na yung diyan, latest? Yung medyo hindi kagandahan na unit na iPhone, makabili ka 700, 800. Tinitingnan dito yung zero. Sa Pilipinas, tinitingnan multiple zero. Like for example, nagpadala ka ng piso. 100 real na lang. Magkano dating nun sa Pinas? Sabihin natin 1,000, 2,000. Diba? So the people in the Philippines think that the Filipino abroad, working abroad, mapera. Why? Because of those fucking zero. That's real. Fucking zero. Hindi pa nga nag-uumpisa yung OFW, hindi pa nga nakakalabas ng Pilipinas. Ang nasa isip nila, 40,000 sahod ng aking anak. 40,000 ang sahod ng aking asawa. Akala ng Pilipinas, yung mga pamilya namin sa Pilipinas, yung 40,000, for example, na sahod, diba hindi pwede magalaw yun. Hindi pwede mabawasan ni OFW yun. Dapat punta sa kanya yun, sa pamilya niya yun. Paano naman kaming kakain? Ano naman po gagastusin namin? Anong gagastusin namin dito? Di ba? Mahirap mag-budget, tol. Chinkitan. Mahirap mag-budget kung mababa sahod mo. Ngayon, kung may mga malalaki sahod nila yan, kaya yung sinasabi mo is not for general OFW eh. Kasi iba-iba trabaho, iba-iba sahod.
Sa susunod, targetin mo specificong OFW. Kasi general po eh. General yung sinasabi mo. Fixing OFW money mistake. You can never fix the money problem or how they manage their money. Because you are not in our position, Chinkitan. You are not. Well, sana mapanood ni Chinkitan yung reaction ko dun sa kanyang video. No? I hope lang naman. Pag-aralan mo rin to. Boss Chinkitan. Yung mga sinasabi ko kasi napakahirap po ng buhay talaga sa Pilipinas. Dumako tayo sa mga tanong ng mga OFW.